Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo, ang ating pagkain ng ating mga kaluluwa sa araw-araw na ibinigay ng Diyos sa atin, ay magpasalamat na siya ay Diyos na tagapagligtas sa ating lahat. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga ng Sabado ay matatagpuan sa pahayag. Kabanata 2, talatang 19 hanggang 25. Ito po ang sinasabi. Alam ko ang iyong mga gawa, ang iyong pag-ibig, pananampalataya, paglilingkod, at pagtitiis. Ngunit ito ang laban ko sa iyo. Pinahihintulutan mo ang babaeng si Jezebel na magturo at magligaw sa aking mga lingkod. Ngunit sa inyo na hindi sumunod sa kanyang aral, panghawakan ninyo ang nasa inyo hanggang sa aking pagparito. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli o Diyos, naririto kami, lumalapit sa iyong harapan at nagpakumbaba upang humingi ng kapatawaran sa aming mga nagawang kasalanan. Patawarin niyo po kami, O Diyos, at bigyan niyo po kami ng karunungan upang patuloy na makapaglingkod sa aming buhay na Diyos. At pagkalooban mo kami at gabayan sa lahat ng aming mga ginagawa. Panginoong Hesus, aming tinataas sa inyo ang aming mga kapatid, kaibigan, nasa banig ng karamdaman. Patuloy niyo po silang abutin, O Diyos, at pagkalooban ng kagalingan. Ibalik niyo po ang mga lakas na nawala dahil sa karamdaman, upang sila, Panginoon, ay patuloy na makapaglingkod sa inyo at sa aming kapwa. Turuan mo sila, O Diyos, na magkaroon ng kalakasan, kagalingan sa mga karamdaman na kanilang nararanasan. Haplusin niyo po sila at pagkalooban ng panibagong lakas upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo at sa kapwa, Panginoon. Patawarin niyo po sila, O Diyos, sa kanilang mga nagawang pagkakamali at pagkalooban din ng kagalingang pangkaluluwa. Aming dinudulog sa inyo ang aming bansa, ang mahal naming Pilipinas, na patuloy mo po itong pagpalain. Ingatan, Panginoon, sa lahat ng mga gustong manira, Panginoon. At gabayan mo po ang aming mga leaders na magkaroon sila ng pagbabago ng isip at puso at isip, Panginoon, upang sila, O Diyos, ay nakasentro sa aming Panginoong Hesukristo, na hindi sila magnasa ng kaba ng kaba ng bayan, Panginoon, upang ito, O Diyos, ay magamit sa aming mga kababayan, sa aming mga
komunidad, Panginoon, para sa kinabukasan na walang magiging pagbaha, Panginoon, dahil ito ay maayos na paggamit, Panginoon, ang mga pundo ng bayan para sa mga project na maayos para sa mga Pilipino, Panginoon. Ihanda mo kami, O Diyos, sa panibagong unos sa buhay. Ihanda mo kami sa matitinding mga pagsubok, Panginoon, katulad ng lindol na patuloy na nagbibigay sa amin ng takot. Dahil kakailan lang, O Lord, lumindol na naman sa sambad ng Mindanao. Lord, mayroon po kayong plano para sa bansa na magkaroon ng restoration, reformation, Panginoon, lalong-lalo na sa aming mga leader. Alam mo, Diyos, na meron kang plano para sa kanila na maging transformis yun sa kanilang mga buhay upang sila, Panginoon, ay patuloy na makapaglingkod sa bayan na walang anumang bahid na pagkakamali, Panginoon. Alam namin, O Diyos, na patuloy kang gumagalaw sa aming bansa, lalong-lalo na, Panginoon, sa panahon ngayon na narito kami sa maraming pagsubok, katiwalian sa aming bansa, Panginoon. Lord, bigyan mo po ng Diyos na kaisipan ng aming mga leaders upang sila, O Diyos, ay makapaglingkod ng mabuti para sa kanilang nasasakupan, Panginoon. Amin dinudulog sa inyo, O Diyos, na bigyan mo kami ng tapang na ipaglaban ang tama at mamuhay ng ayon sa iyong kalooban. Sa iyo po namin ipinagkatiwala ang aming bansa, O Panginoon. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, ang kaunlaran, at ang gabay ng bawat hakbang. Mangyaring alisin ang diwa ng pagkamakasarili, kayabangan, at katiwalian mula sa aming mga leaders, O Lord. Hayaan mo silang magkaroon ng makadiyos na budhi at integridad upang akayin ang aming bansa na magkaroon ng masaganang kaunlaran. Amin din nilalapit sa iyo, O Diyos, ang aming mga kaibigan na magsisipasok sa kanilang trabaho. Sila man ay nagmamaniho ng kanilang mga sasakyan. Ikaw, O Diyos, ang siyang patuloy na mag-ingat sa kanila, magprotek sa kanila sa anumang kapahamakan sa daan, Panginoon. Tulungan mo sila na makarating ng matiwasay, maayos, may kapayapaan sa kanilang pupuntahan, Panginoon, ang kanilang mga trabaho. Patuloy ko rin tinataas sa inyo ang mga kaibigan namin nagtatrabaho sa ibang bansa, lalong-lalo na ang mga OFW, ang mga kasambahay, Panginoon, sa isang bansa. Tulungan mo sila, O Diyos, na magkaroon sila ng maayos at magkaroon sila ng magandang maayos na employer, Panginoon, na hindi sila mamaltratuhin, kundi mahalin dahil sila, Panginoon, ay makakatulong, makakasama sa kanilang tahanan. Kaya, Panginoon, dalangin ko na ang mga employer ay bigyan nila ng maayos na pagtrato ang kanilang kasambahay, Panginoon. Lord, salamat sa buhay na patuloy mong ibinigay sa amin. Salamat, O Diyos, dahil patuloy mo kaming binigyan ng karunungan upang kami ay lumapit at magburi sa iyong pangalan, Panginoon. Dalangin ko rin, Panginoon, ang aming mga kaibigan na nagmamigrate na doon sa ibang bansa dahil sa trabaho, sa kanilang pamilya. Tulungan mo sila, O Diyos, na ikaw ang siyang kanilang Panginoon. Gamitin mo sila bilang asin at ilaw sa bansang kanilang kinalalagyan at magkaroon nawa ng magandang
halimbawa, Panginoon, para makita ka ng iba sa pamagitan ng buhay ng iyong mga anak naroon sa ibang bansa, Panginoon. Amin ding inilalapit, O Diyos, ang mga kaibigan namin naghahanap ng trabaho. Ito man ay lokal o abroad. Naway makasumpong sila ng trabaho sa tulong ng banal mong Espiritu upang sila, Panginoon, ay magkaroon ng hanap buhay. Aming ding inilalapit sa inyo ang mga matatanda, Panginoon, ang mga senior citizen. Naingatan mo sila, proteksyonan mo po sila sa anumang karamdaman, Panginoon. Ilayo mo sila sa kapahamakan, Panginoon. Bagkus kupkupin mo sila upang sila, O Diyos, ay ligtas sa lahat ng panganib ng karamdaman. Maging ang mga nag-alaga sa kanila, Panginoon, pagpalain mo po, ingatan mo po, Panginoon, upang sila ay patuloy na makapaglingkod at mag-alaga sa mga matatanda na, Panginoon, na hindi na kayang lumakad at gumawa, Panginoon. Amin din inilalapit sa iyo ang mga kaibigan namin mangingisda, nagtatrabaho sa karagatan upang mabuhay ang kanilang pamilya, Panginoon. Ingatan mo sila, ilayo mo sila sa mga unos, Panginoon, sa mga along malakas. Proteksyonan mo sila, Panginoon. Dalangin ko na marami po silang mahuhuling mga isda upang ito'y magamit nila sa kanilang pangaraw-araw na buhay. Amin ding naalala ang aming mga kaibigang mga magsasaka, mga nagtatanim ng palay, gulay, prutas at iba pa, na sila po'y ingatan mo, O Diyos. Ilayo mo sila sa anumang kapahamakan, ilayo mo sila sa mga karamdaman, bigyan mo sila ng lakas upang sila ipatuloy na makapaglingkod sa aming bansa sa pamagitan ng pagtatanim ng kanilang mga pananim katulad ng palay, prutas, gulay at iba pa. Panginoong Hesus, dalangin ko na ikaw ang siyang patuloy na maghari sa bawat puso ng mga anak mong nakakinig sa iyong mga salita. Tulungan mo sila at patuloy mo silang hawakan upang hindi kami, Panginoon, mabubuyo sa kasamaan, kundi ikaw ang Diyos na siyang humahawak sa bawat anak upang mailayo kami sa anumang mga kapahamakan. Puspusin mo po kami ng banal mong Espiritu upang kami, Panginoon, ay patuloy na makasunod sa iyong kalooban. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga katugunan sa aming mga panalangin sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Pinupuri ni Jesus ang tapat na simbahan. Ang simbahan sa Tiatira ay kilala sa pag-ibig, pananampalataya, at pagtitiis. Hindi sila mga tamad, mga kaibigan. Aktibo silang naglilingkod sa Diyos. Parang maraming Kristiyano ngayon, abala sa paggawa ng mabuti, sa pagtulong at sa pagdarasal. Ngunit sa kabila ng kabutihan, mga kaibigan, may babala pa rin si Jesus. May babala laban sa maling katuruan at kasalanan. May isang babae na sa simbahan tinawag ni Jesus na Jezebel, na nagtuturo ng mga bagay na taliwas sa pananampalataya, nagliligaw sa iba tungo sa kasalanan. Ito ay larawan ng mga impluwensyang masama na dumarating kahit sa loob ng mabubuting komunidad. Mabubuting tao man tayo, mga kaibigan, kung pinahihintulutan natin ang kasamaan o mali sa ating paligid, unti-unti tayong naapektuhan. Kaya ang mensahe ng Diyos, mga kaibigan ko,
Huwag ninyong hayaang pumasok sa inyong puso ang kasinungalingan. Kahit mukhang mabuti ito. Ang panawagan, mga kaibigan, na manatiling tapat tayo sa Diyos, sa Panginoong Hesukristo. Sinabi ni Jesus, sa inyo na hindi sumunod sa maling aral, panghawakan ninyo na nasa inyo hanggang sa aking pagparito. Ang ibig bang sabihin, mga kaibigan, huwag tayong bibitiw. Huwag tayong bibitiw sa pananampalataya. Lalo nating panghahawakan ang ating pananampalataya sa Diyos. Dito sa mundo ngayon, mga kaibigan, maraming mga tukso. Tukso sa pera, tukso sa kalikasan, tukso sa pansariling kalayaan, mga kaibigan. Ngunit, tinatawag tayo ni Kristo na manatiling matatag sa katotohanan. Ang tunay na tagumpay ay manatiling tapat kahit mahirap. Ito'y may gantimpala para sa mga tapat, mga kaibigan. May gantimpala. Sa huling bahagi, sinabi ni Jesucristo na ang magtatagumpay ay bibigyan ko ng kapangyarihan sa mga bansa at bibigyan ko siya ng tala sa umaga. Ang tala sa umaga ay sagisag na si Kristo mismo. Ang ibig sabihin dito, mga kaibigan, na ang gantimpala ng mga tapat ay ang buhay na walang hanggan sa piling ng Panginoong Hesukristo. Hindi ito kayamanan. Hindi ito papuri ng tao, mga kaibigan, kundi si Kristo mismo ang gantimpala, ang buhay na walang hanggan na kasama ang ating Panginoong Hesukristo doon sa langit. Kaya, mga kaibigan ko sa Panginoon, patuloy lang tayong maging tapat sa Diyos at sa tao. Huwag nating paglasain ang kaban ng bayan. May maraming mga leader tayo na magtapat naman, mga tapat. Ang mga leader na patuloy na tapat sa salita ng Diyos, mga kaibigan, ay siyang magiging ating mga halimbawa, Pero yung mga sinungaling na leader, yung mga leader natin na ang bansa natin, ang batas natin ay kanilang binaluktot. Napakalaking kasalanan yan para sa Panginoon. Isipin mo naman, ang batas, baluktutin mo. Ang mali, gawin mong tama. Napakalaking pananagutan. Kaya, mga kaibigan, tayong mga mananampalataya, huwag tayong makiayon sa mga maling katuruan na ang batas ay baluktutin. Ang mali ay itama. Ang tama gawing mali. Napakalaki ang pananagutan ng isang tao na siyang nagbibigay, nag-i-execute ng batas, pero kanilang itong binabali para lamang matakpan ang kamalian ng iba. Kaya, mga kaibigan, huwag tayong bibitiw sa ating Panginoon. Hayaan mo ang Diyos ang siyang humawak sa iyo, mga kaibigan. Dahil kapag ang Diyos ang humahawak sa ating buhay, tiyak, ligtas tayo sa anumang kapahamakan dito sa mundong ibabaw. Ang buod ng ating
ninilayan, Panginoon, mga kaibigan, ay ang sabi, ang mabubuting gawa, ang pinupuri ng Diyos, ang ating katapatan at pag-ibig. No? Ito ay mga babala sa kasalanan na huwag hayaang pumasok ang maling aral o maimpluwensya sa ating buhay. Ito'y katatagan, no, sa ating pananampalataya. Panghawakan natin ang tama, mga kaibigan, kahit sa gitna ng tukso. No? Panghawakan natin ang tama. Huwag nating baluktutin kung anuman ang batas sa mundong ito. Dahil may gantimpala ito para sa ating mananampalataya kung ang matatapat ay makakatanggap ng buhay na walang hanggan kay Kristo. Kaya pa nga, mga kaibigan, patuloy nating panghahawakan ang salita ng Diyos. Patuloy nating panghahawakan. Dahil kung tayo ay magiging tapat hanggang wakas, 100%, mga kaibigan ko, magkaroon tayo ng gantimpala. Gantimpala mula sa Diyos, ang buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, salamat sa iyong paalala sa simbahan ng Thyatira. Turuan mo kaming maging tapat sa aming pananampalataya. Huwag mong hayaan maninlang ng kasinungalingan o tukso sa mundong ito. Palakasin mo kami, ang aming mga puso, upang manatiling matuwid hanggang sa iyong muling pagpaparito. Ikaw ang aming tala sa umaga, O Diyos, ang aming pag-asa at gantimpala magpakailanman. Pagpalain mo, Panginoon, ang lahat ng nakikinig at sumusunod sa iyong mga salita. Ingatan mo kaming lahat, Panginoon, upang kami, O Diyos, ay patuloy na makapaglingkod sa iyo at sa sa aming kapwa. Maraming salamat sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen.